Magandang araw. Panibagong araw. Panibagong kwento na naman ang ating pagsasamahan. May pamagat na aso ng mangkukulam. Mag-subscribe po tayo para lumago ang ating channel. Salamat po ng marami. Halina't simulan. Kabanata 1, ang itim na aso. Tahimik ang gabi. Ang mga ilaw sa poste ay kumukurap sa kahabaan ng Mabini Street, tila mga matang naninilip sa bawat dumaraang nilalang. Si Javi, isang 23 anyos na graphic artist, ay naglalakad pa uwi galing sa kanyang overtime sa opisina. Nakalugay ang buhok, nakasukbit ang bag, at may bitbit na brown paper bag ng pagkain. Sanay na si Javi sa mga gabing ganito, wala ng jeep, patay na ang karamihan sa mga tindahan, at ang tanging kasama niya sa kalsada ay ang sariling anino. Ngunit ngayong gabi may kakaiba. Pagliko niya sa kanto ng Jacinto Street, isang itim na aso ang kanyang nakita. Nakatayo ito sa tabi ng poste, nakatingin diretsyo sa kanya. Hindi ito ordinaryong itsura ng askal, ang mga mata nito ay tila masyadong matalino, masyadong tahimik, at masyadong nakakakilabot. Ligaw siguro, bulong niya sa sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad, pinili na lamang na huwag pansinin. Ngunit nang makalayo siya ng ilang hakbang, narinig niya ang mahinang kaluskos ng mga kuko sa semento, sumusunod ang aso. Lumingon siya. Nakatayo pa rin ito, ilang metro sa likod niya. Walang tunog, walang kahol. Tahimik. Nakakatindig balahibo. Pinabilis niya ang lakad. Pero kasabay ng bawat hakbang niya ay ang mas lalong tumitinding presensya. Ramdam niya ito sa batok, sa pagitan ng mga balikat, parang may matang hindi kumukurap. Pagdating sa harap ng apartment, lumingon ulit siya. Wala na ang aso. Hindi siya sigurado kung panaginip ba yon o baka pagod lang siya. Hindi na niya inisip. Binuksan niya ang gate, umakyat ng hagdan, at pumasok sa kanyang unit sa ikalawang palapag. Pagkapasok, agad niyang inilapag ang paper bag sa lamesa. Nilabas ang tapsilog, nagsalin ng tubig, at umupo sa kanyang lumang wooden chair. Tahimik ang paligid, liban sa mahina niyang electric fan. Habang kumakain, napatingin siya sa bintana. Nakabukas ito, malamig ang hangin. Ngunit may isang senyas na hindi niya inaasahan. Sa malayong kalsada sa ibaba, isang itim na anino ang dumaan. Hindi tao. Hindi rin kots. Isang itim na aso, nakaangat ang ulo, tila may hinahanap. Tila may binabantayan. Kinabukasan, ikinuwento niya ito kay Leo, kaopisina niyang mahilig sa mga urban legends. Pare, baka may multo ka lang sa apartment, biro ni Leo habang nagkakape. Hindi multo eh. Aso talaga. Pero iba yung aura niya parang hindi hayop. Napakunot no si Leo. Sabi sa amin sa probinsya, kapag may asong itim na sumusunod sa'yo, may galit sa pamilya mo. Baka may sumpa. Napatawa si Javi kahit may kaba sa dibdib. Sumpa agad? Baka gutom lang. Ngunit hindi siya natahimik. Nang gabing yon, paglabas niya sa convenience store, nandoon ulit ang aso. Nakaupo. Hindi kumikibo. Hindi kumukurap. At nang tiningnan niya ito sa mata, tila may larawan siyang nakita, isang babae, may kulubot na balat, nakasuot ng itim, at may hawak na anting-anting. Biglang nagdilim ang paligid. Muling bumalik sa normal pagkadilat ng mata ni Javi, ngunit wala na ang aso. Pawisan siya. Nanlalamig. Ang hawak niyang soft drink ay nabitawan sa sahig. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot na hindi niya maipaliwanag. Hindi lang ito asong ligaw. Ito ay babala. Kabanata 2, ang unang alaala. Nagising si Javi na may bumabagabag sa isip. Hindi niya mawari kung panaginip lang ba o totoo ang mga nangyari kagabi. Ang alaala ng itim na aso, ang matandang babae sa kanyang isipan, lahat ay parang usok na unti-unting naglalaho. Tumayo siya mula sa kama, kinuha ang cellphone at sinubukang magbukas ng Facebook. Maya-maya, napansin niyang hindi niya matandaan ang password. Wait, ano nga ulit yon? Tanong niya sa sarili, habang paulit-ulit na tinatype ang maling kombinasyon. Lalo siyang kinabahan nang wala ring tumutugmang memorya sa kanyang security questions. Nilagpasan na lamang niya ito at nagbihis papasok sa trabaho. Pagdating sa opisina, mas lalo siyang nainis. May meeting silang 5 ni Mara, ang team lead nila sa design group. Pero hindi niya mahanap sa isip kung anong project ang pag-uusapan nila. Javi, ready ka na ba sa mockups ng client sa Batangas? Tanong ni Mara. Napatingin siya.
Anong client? Nagkatinginan ang lahat. Yung project natin last week. Ikaw ang lead designer. Naalala mo ba, usisa ni Mara halatang nabigla. Pinilit ni Javi ang sarili. Naman. Medyo puyat lang ako, palusot niya, kahit sa loob-loob ay kinakabahan na. Pagbalik niya sa workstation, saka lang niya muling naalala ang kwento ni Leo tungkol sa asong itim. Kapag tumahol ang itim na aso ng mangkukulam, may nawawala sa buhay mo. Hindi siya naniniwala sa kulam. Pero paano kung may katotohanan? Gabi. Pauwi siya mula opisina. Muli, dumaan siya sa parehong kalsada. Tahimik. Madilim. Sa ilalim ng post ng ilaw, nandoon na naman ang itim na aso. Pero ngayon, hindi ito basta nakaupo. Nakabukas ang bibig nito. Dahan-dahan itong tumahol, mahaba, malalim, tila may pinanggagalingang galit mula sa kailaliman ng mundo. Awu! Napaatras si Javi. Biglang sumakit ang ulo niya. Sa isang iglap, may dumaan sa isipan niya, mga imahe ng bata pa siyang tumatawa kasama ang isang matandang babae sa probinsya, isang babaeng may kulubot na balat at amoy ng insenso. Ngunit ang mga larawang iyon ay parang ginugupit. Unti-unting nawawala. Pagdating sa bahay, tinangka niyang tawagan ang matalik na kaibigang si Kevin para humingi ng tulong. Hello, Kevin. Sino to? Si Jeve. Pero may. Jeve? Sorry, wala akong kilalang Jeve. Click. Napatingin siya sa screen. Tinignan ang recent calls. Wala. Parang hindi siya tumawag. Lumipas ang ilang minuto, wala pa rin siyang maintindihan. Binuksan niya ang laptop, sinubukang mag-recover ng password sa Facebook. Walang email na tumutugma. Walang security question na pamilyar. Isang bahagi ng alaala niya ang nawala. At bago siya matulog, dumungaw siya sa bintana. Nandoon ang itim na aso. Nakaupo. Hindi na tumatahol. Tahimik lang. Nakatitig. At sa loob ng kanyang ulo, isang bulong ang narinig niya, paos, malamig at may galit. Isa pa lang yan. Marami ka pang babayaran. Kabanata 3, ang alamat ng aso sa bulod. Umaga pa lamang ay gulo na ang isipan ni Javi. Pagkagising niya, wala siyang maalalang dahilan kung bakit siya naiyak. Basa ang kanyang pisngi. May bakas ng panaginip, ngunit wala siyang maalala kahit isa. Isang blankong ulap ang gumuguhit sa loob ng kanyang utak. Sa trabaho, hindi siya makapag-concentrate. Hindi na lang basta alaala ng proyekto ang nawawala, pati personal na detalye, tulad ng birthday ng ina niya, paborito niyang pagkain, at maging ang pangalan ng kanyang paboritong guro sa elementarya. Parang unti-unting kinakain ng kadiliman ang kanyang pagkatao. Pauwi siya nang muli niyang masilayan ang itim na aso, nakatayo sa harap ng isang abandonadong bahay sa may kantong hindi niya kadalasang dinadaanan. May isang matandang babae na nakaupo sa harapan ng bahay, sa ilalim ng punong mangga. Nakasalampak ito sa banig, may hawak na pusporo at sigarilyo. Tila kilala nito ang asong itim, na hindi na nagtagong muli. Uy, di ka taga rito, sabi ng matanda. Bihira na lang ang dumadaan dito. Lumapit si Jeve. Nay, alam niyo po ba yung asong itim na yan? Lagi po kasi akong sinusundan. Tumango ang matanda, sabay hitit sa sigarilyo. Matagal na yang alaga ng kulam. Diyan yan sa gulod nagmumula. Malapit sa hangganan ng gubat, may lumang kubo, doon nakatira ang tinatawag nilang Aling Pelang. Siya po ba ang mangkukulam? Tanong ni Javi, pilit na hindi nagpapahalata ng kaba. Matagal nang patay si Aling Pelang pero hindi pa siya tapos sa paghihiganti. Ayon sa matanda, si Aling Pelang ay isang hermana ng baryo, kilala noon bilang manggamot. Ngunit nang mapagbintangan siya ng pagpatay sa anak ng isang kilalang lalaki sa bayan, sinunog ang bahay niya ng mga galit na tao. Doon siya nasunog ng buhay, kasama ang kanyang alagang itim na aso. Mula noon, may kwento na ang mga bata sa baryo, kapag may naiinis o galit sa'yo, pwedeng tawagin ang itim na aso ni Pelang upang burahin ka sa mundo, hindi sa patayan, kundi sa paglimot ng mga tao sa'yo. At unti-unti mong paglimot sa sarili mong pagkatao. Isang malamig na paghihiganti. Tahimik. Sistematikong pagkakalimot. Baka may galit sa'yo. O sa pamilya mo, bulalas ng matanda. Ang kulam ni Pelang ay hindi basta sumasapi sa inosente. Karugtong ka ng sugat. Umuwi si Javi ng tuliro.
Napahinto siya sa harap ng lumang aparador ng kanyang yumaong lolo. Doon niya nakita ang lumang larawan ng kanyang ama, kasama ang isang batang babae, at isang matandang babaeng may itim na damit. Kinilabutan siya. Tila kahawig ito ng babaeng nakita niya sa kanyang mga panaginip. Gabi. Sa bintana, muli na namang dumaan ang itim na aso. Ngayon, hindi lang ito basta nagpakita. Tumigil ito sa harapan ng kanyang pinto. Tumahol. Awu. Awu. Namilog ang mata ni Jevie. Sa loob ng kanyang isipan, naramdaman niya ang kakaibang sensasyon, parang may laman ang kanyang bibig, pero wala siyang lasa. Naglagay siya ng kanin sa bibig. Wala. Wala siyang panlasa. Walang alat, walang tamis, walang kahit ano. Tila lupa ang pagkain sa kanyang dila. Sa labas ng pinto, maririnig ang huling kahol ng aso para sa gabing iyon. Tahimik. Matindi. At sa pintuan, may mga bakas ng paa ng hayop. Ngunit hindi lang paa ng aso. May kasamang maliit na bakas ng paa ng tao, kasya sa isang batang babae. Kabanata 4, ang lihim ng lumang kahon. Umuulan ng malakas ng gabing iyon. Sa kalagitnaan ng dilim at pagbuhos ng ulan, napatayo si Jevie mula sa kama. Hindi siya makatulog. Kahit ang malamig na hangin ay tila may dalang presensya, parang may matang hindi umaalis sa kanyang anino. Pababa siya sa sala upang uminom ng tubig. Ngunit habang naglalakad, napansin niya ang isang bahagi ng pader na tila may lumang kahon na nakasuksok sa ibabaw ng aparador. Noon niya lang ito napansin na para bang biglang nagpakita lang ito sa gabing iyon. Kinuha niya ito. Makapalang alikabok. May mga sulat kamay sa takip. Para kay Andres, huwag bubuksan maliban kung kailangan. Andres. Pangalan ng kanyang ama. Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito ay may mga lumang litrato, ilang sulat sa sulat kamay, at isang luma, ngunit makintab na medalyon na may ukit ng itim na aso sa harap at buwan sa likod. Nang hawakan niya ito, tila may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Kumabog ang dibdib niya. Kinuha niya ang isa sa mga liham. Halata sa tinta at papel na ito ay mula pa dekada 70. Sa sulat ay mababasa ang pangalan ni Pelang de la Cruz, ang babaeng sinunog sa gulod. Andres, pinatawad na kita, ngunit hindi ko kayang patawarin ang sarili ko sa pagkawala ni Rosa. Hindi ko na ibalik ang kanyang kaluluwa, kahit pa isinugal ko ang lahat sa seremonya. Kung sakaling hindi mo na ako makita, bantayan mo ang iyong anak. Ang aking huling alaga ay hindi na sumusunod sa akin, sumusunod na siya sa mga sugat ng nakaraan. Nanginginig ang mga kamay ni Jevie. Si Pelang at ang kanyang ama. Magkaibigan ba sila? O higit pa? Agad siyang bumalik sa kwarto at hinanap sa mga lumang files ng pamilya ang birth records ng kanyang ama. Doon niya nakita ang isang kakaibang dokumento, isang baptismal certificate ng batang babae na pinangalan ng Rosa Maria Cruz. Mother, Pelang de la Cruz. Father, Andres Y. Santiago. Si Rosa kapatid ko, bulong ni Jevie sa sarili. Sa mga sumunod na oras, hindi na siya makatulog. Bumalik sa isip niya ang paunti-unting pagkawala ng kanyang alaala at ang panlasa na nawala sa kanya kagabi. Sinubukan niyang kumain muli, tinapay, tsokolate, kape. Lahat ay walang lasa. Kinabukasan, pinuntahan niya si Leo. Hindi niya na ito ikinaila. Leo, kailangan ko ng tulong. May sumusumpa sa akin. Hindi na to normal. Nawawala na ang mga bahagi ko, alaala, panlasa. Tingin ko may kinalaman to sa ama ko at sa isang babaeng mangkukulam. Tila natigilan si Leo. May narinig na akong ganyan sa lolo ko dati. Kwento sa gulod, kapag may galit ang kaluluwa sa dugo ng isang tao, lalo na kung may utang sa kanya, hindi siya makakatahimik hanggang hindi niya nababawi ang katarungan. At ginagamit niya ang itim na alaga bilang paraan para pahirapan ang susunod na henerasyon. Paano ko siya hihinto? Tanong ni Jevie. Yumiling si Leo. Hindi ko alam. Pero baka kailangan mong puntahan mismo ang lugar kung saan siya sinunog, baka doon mo makuha ang sagot. Gabing iyon, bago matulog, muling narinig ni Jevie ang tahol. Awu! Hindi lang isang beses. 3 sunod-sunod na tahol. Pagdilat niya ng mata, may nakita siyang batang babae na nakatayo sa dulo ng kanyang kama, basang-basa, duguan ang puting damit at may hawak na laruan. Kuya, bulong nito. Naaalala mo na ba ako? Ngunit bago pa siya makasagot, naglaho ang bata sa hangin,
kasabay ng pagkawala ng init sa kanyang dibdib. Hindi niya naramdaman ang emosyon. Walang takot. Walang lungkot. Wala na siyang nararamdaman. Kabanata 5, sa likod ng abo. Hating gabi. Nagising si Javi sa kakaibang lamig sa paligid. Bukas ang bintana, kahit tiyak niyang isinara niya ito bago matulog. Nang igalaw niya ang kanyang katawan, parang may bumigat sa dibdib niya, hindi pisikal, kundi parang walang silbi ang bawat galaw. Wala na siyang gana. Wala na siyang emosyon. At higit sa lahat, tila wala na siyang dahilan para gumising pa. Pagtingin niya sa salamin, namumutla ang kanyang mukha. May bahagyang itim na guhit sa gilid ng kanyang labi at ilalim ng mata, parang naagnas ang balat. Tumitig siya sa sariling refleksyon, at sa loob ng salamin, nakita niya ang itim na asong nakatayo sa kanyang likuran. Paglingon niya, wala ito roon. Kinabukasan, nagpa siya si Javi na sundin ang suhestyon ni Leo, puntahan ang gulod, ang lugar kung saan sinunog si Aling Pelang. Madaling araw pa lamang ay bumiyahe na siya. Bitbit ang flashlight, ilang gamit, at ang lumang medalyon mula sa kahon. Nilakbay niya ang makitid at putikang daan papasok sa kabubatan ng gulod. Tahimik ang buong lugar, tanging lagaslas ng dahon at mga huni ng uwak ang naririnig. Matapos ang halos isang oras na paglalakad, natagpuan niya ang abo ng isang lumang kubo, tila matagal ng sunog, pero ang lupa sa paligid nito ay tuyo at walang anumang tumutubong halaman. Sa gitna ng abo may mga bakas ng paa ng aso. Lumapit siya, hawak ang medalyon. Nang ilapat niya ito sa isang batong may ukit sa lupa, bigla siyang tinamaan ng matinding pananakit ng ulo. Flash! Sa isang iglap, tila nahulog siya sa panaginip. Nakita niya ang isang batang babae, mahinhin, nakangiti, may hawak na laruan. Tinatawag niya si Andres. Sa isang iglap, dumilim ang paligid. Ang batang babae ay umiiyak habang hinahatak papasok ng kubo. Sa loob, may mga taong sumisigaw, galit, nagsusunog ng mga gamit. Isinara ang pinto. At mula sa labas, maririnig ang tinig ng isang matandang babae. Isinumpa ko kayong lahat lalo na ang iyong lahi, Andres. Nagising si Javi, nangangatog, nanginginig at nanlalambot. Tumingin siya sa paligid. May isang matandang babae sa lilim ng puno. Hindi ka na dapat bumalik dito, sabi nito. Hindi na ito lugar para sa mga kamag-anak ng traidor. Traidor, tanong ni Javi. Tumitig ang matanda sa kanya. Si Andres, ama mo. Inibig niya si Pelang. Pinangakuan ng pamilya, pinangakuan ng buhay sa bayan. Pero nang mabuntis si Pelang, itinanggi niya ito. At sa galit ng pamilya ni Andres, ipinakalat na mangkukulam si Pelang, sinisi sa kanya ang pagkamatay ng batang si Rosa, kahit ang totoo, si Andres mismo ang may kagagawan. Napaluhod si Javi sa bigat ng rebelasyon. Ang sumpa ay hindi lamang sa kanya. Sumunod ito sa dugo. Sayo. Bigla, narinig nila ang kahol ng aso, malapit, mababa, puno ng galit. Awu, awu, awu. Sa gilid ng kagubatan, lumabas ang itim na aso, ang mga mata nito'y pulang-pula. At sa likod nito, may figura ng isang batang babae na tila nababawasan ang anino, unti-unti nang nawawala. Kung hindi mo ibabalik ang hustisya, ikaw ang magiging susunod na anino, wika ng matanda. Napasigaw si Javi. Anong dapat kong gawin? Paano ko pipigilan ang sumpa? Ngunit bago pa siya masagot, nilamon ng hangin ang figura ng matanda. Si Javi, naiwan sa gitna ng abo, habang ang itim na aso ay dahan-dahang lumalapit. Wala siyang emosyon. Hindi siya makatakbo. Para bang tinanggalan na siya ng kakayahang matakot. Kabanata 6, walang anino. Umagang-umaga nang bumalik si Javi mula sa gulod. Tahimik ang kanyang paligid, ngunit hindi ang kanyang isipan. Hindi siya mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang mga sinabi ng matanda, ang kasalanan ng kanyang ama, ang sumpang lumalason sa kanyang dugo, at ang presensyang sumusunod sa kanya. Pagharap niya sa salamin, isang bagong kababalaghan ang bumungad, wala na siyang anino. Tumigil ang kanyang mundo. Hindi ito ilusyon. Sa tuwing haharap siya sa sikat ng araw o kahit sa lampara, walang aninong sumusunod sa kanya. Ngunit ang katawan niya nandoon pa. Buhay pa siya. Pero unti-unti na ba talaga siyang nawawala sa mundo? Sa eskwelahan, hindi siya pinansin ng mga kaklase. Sa guro, parang hindi siya nakikita. Kahit si Leo, tila hindi siya agad namukhaan. Nang tanungin niya ito kung kumusta siya, sagot ni Leo, ikaw nga pala.
Ano nga ulit ang pangalan mo? Napahawak si Javi sa dibdib niya. Pati ba pangalan niya nawawala na rin? Gabi na naman. Hating gabi. Naroon na naman ang tahol. Awu 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 awu. 2 kahol. Napadilat si Javi. Isang batang babae na basang-basa ang buhok ang nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Ngayon, mas malinaw na ang mukha nito, may pagkakahawig kay Javi, lalo na sa mga mata. Kuya, bulong ng bata. Ayaw kong mawala ka. Pero kailangan mong itama ang pagkakamali ni Papa. Napalunok si Javi. Rosa. Ikaw ba si Rosa? Ngunit hindi sumagot ang bata. Bagkus, nilapit nito ang laruan sa kanya, isang maliit na asong kahoy na may putol na paa. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nawala, kasabay ng pagpatay ng ilaw sa buong bahay. Naiwang mag-isa si Javi sa dilim. Nanginginig. Walang emosyon. Wala na ring takot. Kinabukasan, pinuntahan niya ang simbahan ng lumang bayan upang hanapin ang dating kura paroko, si Padre Benito, isang retiradong pari na kilalang nakakabasa ng mga lumang tala ng kasaysayan ng mga pamilya sa lugar. Pagdating niya, sinalubong siya ng matandang pari. Ako si Javi Santiago. Anak ni Andres Santiago. Nanlaki ang mata ni Padre Benito. Hindi kita inaasahan. Ikaw pala ang bata, bulong nito. Ipinasok siya ng pari sa loob ng kumbento. Doon ay inilabas nito ang isang makapal na aklat, itim ang takip, may ukit ng krus at aso sa gitna. Ang kasaysayan ng mga isinumpang angkan, sabi ng pari. Hindi lang si Pelang ang may alaga. Hindi lang siya ang nawala. Sa bawat henerasyon ng mga Santiago, may isa laging nabubura sa isip, sa damdamin at sa mundo. Napapitlag si Javi. Bakit? Sapagkat hindi kailanman humingi ng tawad si Andres. Hindi niya inako ang kanyang pagkakasala. At habang nabubuhay ang kanyang dugo sa mundong ito, laging may magbabayad. Naglabas ng isang maliit na bote ang pari, may lamang pulbos at isang papel na may mga lumang sulat, balik-alay. Sukdulan. Katotohanan. Kung gusto mong matigil ang sumpa, kailangan mong hanapin ang labi ni Pelang. Ibalik ang alay. At harapin ang huling kahol ng itim na aso. Ano ang ibig mong sabihin ng huling kahol? 3 kahol, 3 yugto, alaala, damdamin at pagkatao. Pag narinig mo ang pangatlong kahol, wala ka nang maiiwang baka sa mundong ito. Hindi ka na makikilala. Hindi ka na rin matatagpuan. Para kang hindi kailanman nabuhay. Pag-uwi ni Javi, dala-dala niya ang babala. Isang gabi na lamang ang natitira. 2 kahol na ang narinig niya. Ang ikatlo ay maaaring ngayong gabi. Kailangan niyang hanapin ang labi ni Pelang. Kailangan niyang humarap sa katotohanan ng kanyang ama. Bago siya tuluyang mabura. Kabanata 7, Lihim ng Lupa. Bago magtakip silim, bumalik si Javi sa bulod. Bitbit niya ang pulbos at papel na ibinigay ni Padre Benito. Suot niya ang medalyon ni Aling Pelang na natagpuan sa lumang kahon. Nagbaon din siya ng itim na kandila, asin, at isang bote ng langis ng nyog, mga bagay na sinabing makakatulong upang labanan ang mga espiritu kung sakaling lumaban ang mga ito. Pagdating niya sa dating nasunog na kubo, binilugan niya ng asin ang kanyang sarili. Umupo siya sa gitna ng guhit habang pinapaikot ang pulbos sa paligid. Pinailawan niya ang kandila at binasa ang orasyon mula sa papel. Sa ngalan ng dugong humingi ng katarungan, itinaas ko ang aking pagkatao sa liwanag ng katotohanan. Tumahimik ang paligid. Ang mga dahon sa puno ay tila natigil sa paggalaw. Walang kahit isang huni ng ibon. Ang hangin tila natigil sa paghinga. Biglang, bagsak. Mula sa ilalim ng lupa, bumuka ang isang bahagi ng lupa sa harap ni Javi. Parang may hinihigop na hangin sa loob at lumabas ang matinding amoy ng nasunog na laman. Lumapit si Javi, nanginginig. At doon niya nakita ang buto ng isang babae, nakabalot pa sa lumang pulang damit. Katabi nito ang isang lumang manika, sunog na ang kalahati. Tulungan mo ako, bulong ng hangin sa kanyang likuran. Paglingon niya, naroon na naman ang batang babae, si Rosa. Ang katawan ni nanay, matagal nang di matahimik, sabi nito. Dahil sa kasinungalingan, nawala siya. Dahil sa takot ng iba, sinunog siya. At dahil sa pananahimik ni Papa, kami ay nawala. Napaluhod si Javi. Ano ang dapat kong gawin? Ilipat mo siya sa lugar kung saan naroroon ang liwanag.
Hindi sa lupa ng mga traidor, kundi sa lupa ng mga walang takot. Sa ilog ng lunang bato. Doon siya unang nanalangin. Doon siya dapat ilibing. Sumapit ang gabi. Hating gabi. At narinig na ni Javi ang ikatlong kahol. Awu awu awu. Ngunit kakaiba ito, mahaba, mababa, puno ng sakit. Hindi galit ang laman ng kahol kundi kalungkutan. Sa gilid ng kagubatan, nakita niya ang itim na aso. Nakaupo ito, nakatingin lang sa kanya. Hindi na ito umuungol. Sa halip, ang mga mata nito ay puno ng luha. Lumapit si Javi. Humakbang din ang aso. Dahan-dahan. Tahimik. At sa bawat hakbang nito, parang may sumasama sa katawan ni Javi, parang ibinabalik ang alaala, ang damdamin, ang lakas ng loob. At sa kanya naintindihan. Ang aso hindi ito kaaway. Ito ang naging tagapangalaga ni Pelang. Isa itong tagabantay. Hindi alaga ng sumpa, kundi tagahatid ng katarungan. Binalot ni Javi ng kumot ang mga buto at pinasan ang mga ito hanggang sa ilog ng lunang bato. Pagdating niya roon, inilibing niya ang labi ni Aling Pelang sa paanan ng isang punong akasya. Isinaboy niya ang pulbos at nagdasal siya ng taimtim. Patawarin niyo po ako sa kasalanan ng aking ama. Hindi ko po ito dinala upang itama ang nakaraan, kundi upang wakasan ang sumpa sa hinaharap. Pag-ahon niya mula sa hukay, wala na ang itim na aso. Sa kanyang kamay, natira ang manika ni Rosa. At sa simoy ng hangin, narinig niya ang boses ng batang babae. Salamat, kuya. Hindi ka na namin malilimutan. Kinabukasan, nagising si Javi sa kanyang kama, buo ang alaala, ramdam ang emosyon, at malinaw ang kanyang damdamin. May anino na siyang muli. At ang pangalan niya muling naalala ng mga tao. Ang sumpa ay naputol. Kabanata 8, ang halaga ng katotohanan. 2 araw na ang lumipas mula nang mailibing ni Javi ang mga labi ni Aling Pelang sa ilog ng lunang bato. Sa wakas, bumalik ang kanyang anino. Ang mga kaklase niyang dati lumilimot sa kanya ay muli siyang kinikilala. Pati ang kanyang ina, na ilang araw ding parang balisa, ay niyakap siya ng buong higpit. Anak, akala ko nawawala ka, bulong nito, habang nakayakap sa kanya. Parang may kung anong puwersa ang gusto kang burahin sa mundo. Hindi sumagot si Javi. Sa puso niya, alam niyang totoo iyon. Ngunit may bumabagabag sa kanya, ang kanyang ama. Wala pa siyang natatanggap na sagot mula rito. Nasa ibang bansa si Andres Santiago, nagtatrabaho sa barko. Ngunit hindi iyon sapat na dahilan upang tahimik ito sa lahat ng nangyari. Sa tulong ng kanyang tiyuhin, nahanap niya ang lumang bahay ng kanilang lolo sa kalapit bayan. Isa yung baryo kung saan lumaki si Andres, at roon din unang nanirahan si Aling Pelang bago ito lumipat sa Bulod. Pagdating ni Javi sa bahay, sinalubong siya ng isang matandang babae, si Lola Remy, kapatid ni Andres. Lola, totoo po bang kilala ni Papa si Aling Pelang? Napayuko si Remy. Hindi lang sila magkakilala, apo. Magkasintahan sila dati. Sa loob ng lumang bahay, ipinakita ni Lola Remy ang isang kahon na puno ng lumang sulat, larawan, at isang kwintas na may palawit na hugis buwan. Buntis si Pelang nang iwan ng tatay mo, sabi ni Remy, namumugto ang mata. Pinili niyang magpakalayo kaysa tanggapin ang batang ipinagbubuntis niya. Sinubukang pakiusapan ng pamilya ni Pelang ang tatay mo, pero matigas ang puso niya noon. Natakot. At sa huli wala siyang ginawa. Tahimik si Javi. Ano pong nangyari sa bata? Tanong niya. Hindi na siya ipinanganak. Sabi nila natakot si Pelang. Nagsimula siyang makakita ng mga multo at nagkulong sa kubo. Ilang linggo bago siya nakita, sunog na ang kubo at siya ay abo. Kinagabihan, muling nanaginip si Javi. Naroon si Rosa, nakaupo sa ilalim ng acacia tree sa gilid ng ilog. Salamat sa paglibing sa amin ni nanay, bulong nito. Pero hindi pa tapos ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Javi. Ang sumpa ay hindi lang galing sa sakit kundi sa panloloko. Sa pagsisinungaling. Lumapit si Rosa at itinuro ang dibdib ni Javi. May bahagi sa iyo na hindi pa rin totoo. Pagkagising niya, bumalik siya sa simbahan ni Padre Benito. Padre, may kulang pa. Tiningnan siya ng pari, seryoso ang tingin. Hindi sapat ang ritual o paglibing para sa tunay na kalinisan ng kaluluwa. Kailangang may aminin. Kailangang may humingi ng tawad. Dito na naunawaan ni Javi ang pinakadiwa ng lahat.
Ang pagsira sa sumpa ay hindi lamang pagliligtas sa sarili. Ito ay pagharap sa kasalanan ng mga ninuno. At kailangan niyang gawin ang pinakamahirap sa lahat, ang iharap sa katotohanan ang sariling ama. Kabanata 9, harapin ang anino. Isang linggo matapos ang kanyang paglalakbay sa gulod, sa lunang bato, at sa bahay ng kanyang lola Remy, muling bumalik si Javi sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit hindi pa rin siya matahimik. Araw-araw, iniisip niya ang susunod niyang hakbang, ang makausap ang kanyang ama. Nagkataong dumating na rin si Andres Santiago mula sa biyahe sa barko. Matiwasay ang unang gabi ng pagbabalik nito. May pasalubong, may kwentuhan, pero hindi matignan ng diretsyo ni Javi ang kanyang ama. Sa bawat ngiti ni Andres, may bigat sa dibdib ni Javi na hindi niya mailarawan. Kinagabihan, tumayo siya sa pintuan ng kwarto ng ama. "Papwede po ba tayong mag-usap?" Nilingon siya ng lalaki, nag-aalalang ngumiti. "Tungkol saan, anak?" "Kay Aling Pelang at sa batang nawala." Tahimik ang kwarto. Napabuntong hininga si Andres. Matagal ko nang inaasahan na darating ang araw na ito. Umupo si Javi sa tapat ng kanyang ama. Hawak niya ang larawan ni na Andres at Pelang noong mga binata't dalaga pa. "Galing ito sa kahon ni Lola Remay. Ano po bang nangyari talaga?" Saglit na hindi sumagot si Andres. Pero sa huli, bumulalas ang matagal ng kinikimkim na kasalanan. "Minahal ko si Pelang, anak. Ngunit takot akong aminin iyon sa pamilya natin. Nung nalaman kong buntis siya, pinilit kong itago pero nang hindi na maitago, pinili kong tumakas." Tumulo ang luha ni Andres. "Sinabi ko sa mga tao na baliw siya, na hindi akin ang bata. Pinalabas kong nagkulang siya sa bait kaya siya nagtago sa kubo. Pinabayaan ko siyang pagkaisahan at nang mabalitaan kong nasunog ang bahay niya, hindi ako bumalik." Nanginig ang boses ni Javi. "Hindi niyo man lang siya ipinaglaban." "Wala akong lakas ng loob. At tuwing gabi, hanggang ngayon, pinanaginipan ko ang mga mata niya galit na galit. Hindi ako mapatawad kahit sarili ko. May kailangan po kayong gawin." Dinala ni Javi ang kanyang ama sa simbahan ni Padre Benito. Doon, sa harap ng altar, humingi ng kapatawaran si Andres. Inamin niya ang kanyang kasalanan, hindi lang kay Javi, kundi sa harap ng buong komunidad sa misa kinabukasan. "Aling Pelang, sa ngalan ng Diyos at sa ngalan ng aking anak, humihingi ako ng kapatawaran. Sa takot, pinatay ko ang katotohanan. Sa kahinaan, iniwan ko ang pagmamahal." Kinagabihan, muling nagpakita si Rosa sa panaginip ni Javi. "Nakangiti na ito ngayon. Salamat, Anya. Hindi na kami galit. Hindi na kami naguguluhan." Sa likod ni Rosa, nakita ni Javi ang isang babae. Si Aling Pelang. Payapa na ang mukha. Buo na ang anino. At may hawak itong kamay ng isang batang hindi pa isinilang. Pagdilat ni Javi, umaga na. Tahimik ang buong paligid. Wala nang kahol. Wala nang pag-ungol. At wala na rin ang itim na aso. Sa araw ding yon, naglakad si Javi sa gilid ng gubat. Sa ilalim ng punong akasya, may nakita siyang maliit na tambak ng bulaklak, mga ligaw na rosas, sariwa at mabango. At doon niya narinig, sa huling pagkakataon, ang isang mahina ngunit masayang kahol ng aso. Tahimik na ang mga anino. Kabanata 10, Paghilom. Muling dumating ang taglamig sa bayan, at habang ang mga dahon ng puno ng akasya ay naglalagas, si Javi ay namumuhay na may bagong pag-asa. Ang lahat ng mga nangyari, mula sa sumpa ng aso, ang pagkamatay ni Aling Pelang, at ang takot na bumangon mula sa nakaraan, ay tila napawi ng unti-unti. Ngayon, ang mga takot at anino ay nawala na. Ang buhay ay muling nagbalik sa normal. Ang relasyon ni Javi at ang kanyang ama, si Andres, ay nagbabalik sa kung anong mayroon sila noon, isang pagsisimula ng bagong pagkakaintindihan at pagnanasa ng katarungan. Matapos humingi ng tawad si Andres sa simbahan, pinatawad siya ng mga tao sa kanilang komunidad. Nakatanggap sila ng suporta mula sa mga kaanak ni Pelang, at nagkaroon ng pagkakataon ang lahat na magsimula muli. Minsan, nagsimula ng magtulungan si Javi at ang kanyang ama sa kanilang pamilya at mga kabuhayan. Tinutulungan na ni Javi ang kanyang ama sa pagpapalago ng kanilang negosyo, at si Andres naman ay mas bukas na ngayon sa mga pag-uusap. Nagkaroon ng mga pagkakataong naglalakad sila sa mga kabubatan na hindi na natatakot ni Javi, at iniisip na ang mga anino ng nakaraan ay matagal nang nawala. Isang linggo pagkatapos ng mga pangyayari, nagpasya si Javi na bumalik sa simbahan at magdasal ng mag-isa.
Gusto niyang magpasalamat sa pagkakataong ibinigay sa kanya ng Diyos, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa kanyang sariling paghilom. Habang nagdadasal siya, may narinig siyang malambing na tinig mula sa likuran niya. "Salamat," sabi ni Rosa, habang ang mga mata niya ay maligaya. "Ngayon, magiging masaya kami." Lumapit si Rosa kay Javi at inilagay ang kamay sa kanyang dibdib. Ang mga mata ni Javi ay sumalubong sa mga mata ng batang espiritu, at sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang buo na siya. Ang kanyang kaluluwa ay muling nakapaghilom. Hindi na siya tinutukso ng takot at ang mga alaala ng nakaraan ay naging bahagi ng pagkatuto. Naramdaman niya ang pagkakaroon ng kapayapaan sa kanyang puso. "Paalam na," sabi ni Rosa, at unti-unting nawala siya sa kanyang harapan. Si Javi ay nakatayo sa harap ng simbahan, ang mga mata niya ay nakatingin sa dilaw na pagsikat ng araw. Hindi na siya natatakot sa gabi, sa mga anino, o sa asong itim na sumusunod sa kanya. Alam niyang natapos na ang mga pagdurusa ng nakaraan at natutunan niyang yakapin ang paghilom, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Bilang tanda ng kanyang bagong buhay, nagpasya siyang magtayo ng isang maliit na negosyo sa tabi ng simbahan, isang tindahan ng mga bulaklak. Ang mga rosas at iba pang mga halaman ay nagsilbing simbolo ng mga bagong simula at mga alaala ng isang bagong bukas. Ang kanyang ama, si Andres, ay nagsimulang magtulungan kay Javi sa pag-aalaga sa tindahan. Pareho nilang napagtanto na ang tunay na pagpapatawad ay hindi lamang isang salita, kundi isang buhay na ipinagkakaloob. Isang buhay na puno ng pagtanggap at pag-ibig sa kabila ng lahat ng kasalanan at pagkakamali. Sa huling gabi ng kwento, si Javi ay nakaupo sa harap ng tindahan. Habang pinagmamasdan ang mga bituin sa langit, narinig niya ang huling kahol ng aso. Ngunit ngayon, ito ay puno ng saya at pag-asa. Sa ilalim ng malamlam na buwan, isang itim na aso ang naglakad papunta sa tindahan, huminto, at tumingin kay Javi. Nang magtagpo ang mga mata nila, parang nagsasabing, tapos na ang lahat. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Mangyaring mag-subscribe po tayo. Salamat po.